Merong mga player sa NBA ang nag-retire na maaga, either dahil sa injury ang tumapos or kaya walang team ang gustong kumuha sa kanila dahil sa mga personal matter na nangyari. So ito yung mga players na nag-retire sa NBA na bata pa talaga. As in kung ikukumpara mo sa Pinas, mga college pa to. Si AJ Griffin, ang number 16 pick ng Atlanta Hawks noong 2022 ay magre-retire na sa NBA after nitong matrade sa Houston Rockets. Base kasi sa report ni Sham, inaasikaso na ng Rockets at ng side ni Griffin yung contract para ma-release siya. So batang bata pa, 21 years old pa lang. Magtatatlong taon sana siya sa NBA. Ang sinabi kasing dahilan doon, personal reason. So malawak kasi kapag ganun. Yung iba pa nga dito, conspiracy base sa iba-ibang forums. Based kasi sa interview ni Gary Parrish, gumawa na siya ng article dati pa kay AJ Griffin. Hindi naman talaga siya interesado sa basketball, nagkataon lang na ito yung kinalakihan niya. Dahil ang tatay niyang si Adrian Griffin nasa basketball din. Naglaro sa college mula 1992 hanggang 1996, naging professional until 2008. Naglaro naman sa NBA mula 2001 hanggang 2008 at naging coach naman until 2024. Nakuha ni AJ Griffin yung skills at genes ng tatay niya para sa basketball. 6'6 na guard sa isa sa best 3-point shooter sa college. Top rank high school player pa dati. Ito yung reason kung bakit siya naglaro. Dito naman papasok yung conspiracy. Last June 2023, dun kasi pumanaw yung pamangkin ni AJ Griffin na yung nanay nag-post about sa kahit anong status at pera walang makakapagprotekta sa kahit kanino dahil ang pinatatamaan di umano nun yung side ni Adrian Griffin at ni AJ Griffin. Doon din nagsimulang bumagsak yung season ni AJ Griffin na dinala pa nga siya sa G-League team nun. Isang part pa ng conspiracy kaya tinanggal bigla si Adrian Griffin ng Bucks nung nakaraang season ay hindi dahil ayaw ni Giannis, dahil sa mga post di umano ng nanay ni AJ Griffin patungkol sa tatay niya at sa pagpanaw ng pamangkin. So hindi ko napapahabain kasi conspiracy yun sa mga forum at yung ibang mga post pa dun. Kung makikita din kasi yung mga post talaga ni Griffin sa TikTok after noong June, nung matrade din siya at bago rin talaga siya matrade. Yung dati nga kasi parang gusto niya maging pastor. Iba yung gustong gawin talaga ni AJ Griffin na kahit yung $9 million mahigit pang natitira kaya niyang iwan sa NBA at mag-retire. Sa edad na 22 years old, si Tyler Terry nag-retire sa NBA. Hindi naman talaga siya retire sa basketball, sa NBA lang mismo. Mas pinili niya maglaro sa ibang bansa. Siya yung number 31 pick ng Dallas noong 2020 draft. Ito yung point guard na gagawin sana ng Dallas na backup kina Luka kasama si Jalen Bronson. Kung hindi siya nag-retire, siya yung possible na pumalit pa sana nung kay Bronson after umalis. 22 years old pa lang si Tyler Terry nang nag-retire sa NBA at siya yung nakakuha ng record sa draft na may pinakamataas na basketball IQ na tinest din ng liga. Hindi niya kinaya yung pressure sa liga kaya nag-retire siya. Nagkaroon kasi siya ng anxiety. Tinawag niyang darkest time yun para sa kanya. Ito yung kapag maglalaro siya sa mga NBA games, nahihirapan siyang huminga at sumasakit yung ulo. Nagkaroon siya ng mental health issue ng 2022 season. Ito rin yung taon na maganda yung run ng Dallas under kay Luka. Aminado din siya na kapag ginugel yung pangalan niya, makikita doon na siya yung player na nag-retire sa NBA dahil sa mental health issue. After naman ng 2 taon mula 2022, nakabalik ulit siya sa paglalaro ng basketball. Ngayon, nasa France. Doon siya nakakuha ng kontrata. Katulad na nangyari sa kanya kay Royce White, ito yung tinawag dati ng Rockets na mystery pick. Number 16 ng Houston noong 2012, rare player na 6'8 point forward, NBA ready na yung katawan, meron din siyang mga naging legal issues habang nasa college. Kung sa NBA ngayon, malabo siyang ma-drop. Isa pa, publicly sinabi niya bago pa lang yung NBA draft nun at kahit nung nasa college pa lang siya, takot siyang sumakay ng eroplano dahil sa anxiety. Si AJ Griffin at Tyler Terry at least tumagal pa sa NBA ng 2 season at nakapaglaro pa. Si Royce White naman pagka-drop sa kanya inisip agad niyang mag-retire. Nakipag-setup pa siya sa Houston na maglalaro siya sa season kung papayagan siyang bumiyahe gamit ang private bus niya sa mga road games. Nag-okay doon ang Houston. So parang bata siya nung inaamo para makapaglaro. Hindi pa kasi natapos doon. Hindi rin siya umaattend ng practice prior sa regular season at sinabi niyang reason, mental health matters. Ang ginawa nun ni Kevin McHale, ang coach ng Rockets noong mga time na yon, ilalagay siya sa NBA D-League. Hindi rin pumayag nun si Royce White.
Ang nagtataka doon ang Houston, during stint naman niya sa college, sumasakay siya ng eroplano. Ang paliwanag naman ni Royce White, umiinom kasi siya ng gamot every time na bibiyahe sila or merong road games nung college days niya. Ayaw niyang gawin yon for long term dahil baka umabot sa point na lagi na lang niyang hanap-hanapin yung gamot. Nakapaglaro pa rin naman si Royce White sa D-League, kaso nga ang dami pa rin issue nun hanggang i-trade siya ng Houston papuntang Sixers. Ang sinabi naman ni Royce White nun, ready na siyang bumiyahe sakay ng eroplano. Hindi nga lang natuloy yun hanggang binitawan ng Sixers at nakapaglaro nga lang itong si Royce White sa Sacramento ng 3 games para sa 10-day contract noong 2014. Yun na ang huling beses na nakapaglaro siya sa NBA at nag-retire siya sa edad na 23 years old. Ito yung isa sa mga technicality sa rule ng NBA na bawal sumakay ng motorcycle ang isang player. Kaya technicality dahil nilalagay yon sa kontrata ng player. Dati kasi si LeBron inamin niyang sumasakay siya ng motorcycle kahit ayaw yun ng Cleveland. Wala naman sila magagawa dahil si LeBron ang bumubuhat nun. Ang isang player na maagang nag-retire dahil sa motorcycle ay si Jay Williams, ang number 2 overall noong 2002. Na-aksidente kasi siya sa motor. Si Jay Williams analyst na ngayon. Siya yung makikita nyo laging kaaway ni Shaq, Stephen A. Smith at kahit nung iba pa mga analyst. After ng isang season niya sa Bulls noong June 2003, ito yung naaaksidente siya sa motor. Wala siyang lisensyang sumakay na motorcycle at ayon pa sa mga nakakita, wala siyang helmet nun. Multiple injuries pa ang nakuha ni Jay Williams. As in tapos na yung karir niya sa basketball dahil dun. Ang nangyari pa, dahil nga sumakay siya ng motorcycle na violate yung kontrata niya sa Bulls. Nakalagay kasi doon na bawal. 7 days after nung maaksidente siya, alam niya na din na tapos na talaga ang karir niya sa Bulls dahil ang ginawa nun ay na-drop si Kirk Hinrich bilang number 7 at isang point guard pamalit sa kanya. Nung maboid kasi ang kontrata ni Jay Williams, pwede na siyang bitawan at pwede siyang hindi bayaran ng Bulls nun. Pero ang ginawa pa rin ng team, binigay yung natitirang $3 million sa kontrata niya para makapag-rehab pa rin si Jay Williams. Sinubukan niyang bumalik noong 2006 kaso hindi siya makakuha ng spot. Nag-retire siya sa edad na 25 years old. So rookie pa lang yan dito sa Pilipinas. Kaya ako sinama si LeBron sa episode kasi kung gaano siya katagal sa NBA, yun din ang anibersaryo kung bakit nawala si Jay Williams sa liga. Siya din kasi ang nagpasimula ng sumpa ng Bulls pagdating sa point guard na yung nakukuha nila dapat na franchise player na point guard na i-injured tulad na nangyari kay Alonzo at lalo na kay Derrick Rose. So hindi ko na sinama sina Brandon Roy, Greg Oden at yung iba mga players na kaya nawala sa NBA dahil sa injury kahit nasa mid or late 20s pa sila. Ibang category kasi yon. Kung meron mang isasamang player dyan si Andrew Bynum, naging part siya ng Dwight Howard trade papuntang Lakers. Kakagaling pa lang niya sa best season niya sa NBA noong 2012. Naging all-star pa siya. Hindi lang kasi basta injury ang tumapos kay Bynum noon dahil nga sinabing nagkaroon ng arthritis yung tuhod niya habang naglalaro siya sa Lakers noon. Tinanggihan ng Magic sa trade na punta ng Philadelphia, hindi rin nakapaglaro, lumipat ng Cavaliers pero dahil sa injury hindi rin nakabawi. At binitawan din siya noon ng Cleveland na lumipat naman ng Indiana. Yun ang huling beses na nakita si Bynum at nag-retire siya noong 2014 sa edad na 27 years old. Bukod sa injury ang tumapos kay Bynum, nag-umpisa yun nung mapunta siya sa Philadelphia. Dahil ito yung time na magsisimula na ang the process ng Sixers. Nawala din sa shape itong si Bynum at hindi siya natutukan ng Sixers.